umihip yung amihan doon sa likod. So update ko lang kayo mamaya. Gusto tayo magdaan yan, gusto tayo kasi maliit naman yung bangka. Lusot yan. No. Joke lang. Gusto tayo dyan. Matik yan. Lagi kaya yung daanan na to, tapos yung bangka natin maliit lang. Shoutout kay Bro J Adventure at sa lahat ng Campari family. Shoutout sa inyo. And Agdon family and Gasita and Barok. Kay Bro Kyle Barok ng Barton. Okay. Diyan tayo sa unahan mga ka-channel mag-umpisa. At ayan nga mga ka-channel, nandito na tayo ngayon sa spot kung saan tayo mamana. Dito lang tayo sa likod ng isla. Hanap tayo ng pang-ulam at kung makarami ay pambinta na rin. Dahil kinakailangan din natin na makapang gasolina. Gawa ng mayroon na tayong ginagamit ngayon na maliit na bangka. At sa gayon ay hindi na tayo makalangoy ng malayo. At yun nga, medyo luma na yung makina. Siyempre, kaya ng kinakailangan natin, kailangan natin makipag-ipon ng sa gayon ay mapalitan natin yung makina dahil may kalumaan na rin yung kanyang makina. Ayan, Lutsin 7.5 yung kanyang power. Ayan. So yung bago ko ay carburetor lang dahil binilihan ko ng carburetor, pero bilis naman dahil condition. At dito na tayo kung saan tayo madalas namamana kapag nandito tayo sa isla. Dito sa likod, yan yung Banggan, tapos yung Persity sa likod yung isla natin. At bihis na tayo nang sa gayon ay makapag-dive na. Let's go. Ayan, tapos na tayo bihis at baba tayo. Siyempre, kailangan natin ng flashlight baka sakali makakita tayo ng surahan, pumasok pa to, masilip natin yan. Pagkatapos natin makapagbihis mga ka-channel ay agara na rin tayong bumaba. At eto nga, ang bumungad sa atin, napakaganda ng visibility, napakalinaw ng dagat. At ang isa lang sa pinakamahirap ay walang agos. Sana ay pagkaluban pa rin tayo ng biyaya sa araw na to. At pagdating ko dito sa unahan, first dive natin dahil mayroon tayong nakitang isang coral trout na nandito lang sa gilid ng bato. At sinubukan natin na magsagawa ng pagtira, pero hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin yung isang coral trout. Ayan, tuhog. Napakaganda ng pagkakatama. At habang pataas tayo ay dahan-dahan ko itong tinanggal doon sa bato kung saan medyo sumabit ng bahagya, pero hindi naman tumagos at hindi naman bumaon, kaya hindi tayo nahirapan. Unang biyaya natin sa araw na to, isang good size na lapu-lapu. At sagana yung isda ngayon dahil wala masyadong namamana dahil tayo ay kasalukuyan ng mga nakaraang buwan ay nandoon sa bayan ng Perto. At gaya ng ating inaasahan, kagaya doon sa bayan ng Dumaran, ganun din yung nangyari dito sa aming isla na parang napakahirap paniwalaan dahil yung mga bato na madalas nating kinukuhaan ng surahan ay talagang gumulong dahil sa sobrang lakas. Kung malakas sa Dumaran ay mas malakas pa pala dito sa aming lugar. Pagkatapos nating matuhog yung coral trout at dito sa may bandang pangantuhan, medyo malalim na, nagtry tayo na mag-drop or sumisi dahil mayroon tayong nakita ditong gumagalaw. Pero kung alin yung mas malapit ka na, sumirit naman papalayo. Sayang, isa pa lang coral trout yung ating nakita dito.
sumunod na sisid natin ay bumalik ako dito sa bahagyang mababaw dahil may nagsilabasan naman ng mga lapu-lapo pero di natin inasahan ang ating tirahin ay sablay. Kaya move on lang tayo mga ka-channel, siyempre. Hindi naman talaga nawawala sa isang espero yan. At pagdating ko dito, dalawang labian yung ating nakita sa spot na to. Kaya binawasan na natin ang isa. Ayun, na-stock pa. Buti na lang ay hindi sumirit papalayo. Kaya ayun, napakaganda ng pagkakatama. Goods na goods. Ito yung naging pangalawang isda natin sa araw na to. Isang labian or lifting dilawan ang tawag ng karamihan dito sa amin. At nagdali-dali ako na tuhugin ito dahil mayroon tayong nakita na biglang lumapit na isang coral trout. Kaya nung pagkatapos ko itong matuhog at nakapagkabit ng shop ay eto. Sinubukan natin muli na sisirin yung lapu-lapo at isang guma lang ang aking kinabit. Mahirap na kasi baka mamaya ay nagtapat pa sa bato at bumaon, mahirapan tayo na tanggalin. Kaya ito ang mga sumunod na mga pangyayari. Dahan-dahan kong pinanteriya dito sa gilid ng bato at ayun nga, nakaharap sa atin. Kaya nung tinira natin, tinamaan naman at napakaganda muli ng pagkakatama. Eto, at mayroon tayo ng 3 piraso na yung ating huli. At thank you so much sa gabay ng ating may kapal. At shoutout po sa lahat ng ating mga silent viewers sa ating po mga kababayan na mga OFW. Sana ay lagi po kayo mag-iingat. At napakasariwa ng ating mga nahuli na isda ngayong araw na ito. Ayan, napakatapang dahil hindi na spine shot yung kanyang pagkakatama. Ayos at hindi rin nasira yung kanyang katawan. Medyo napunit ng bahagya yung kanyang balat at lumabas yung kanyang bituka dahil sa may bandang tiyan kasi natin natamaan. Pero goods naman dahil kahit papano hindi naman talaga tuluyan na nasira yung kanyang katawan. At dito sa napakalaking bato ay nakita ko itong mga grupo ng mga lipti. Kaya dahan-dahan natin itong binaba. At dito rin sa ilalim ng bato na to ay mayroong mga lobster pero napakahirap tirahin. At mahirap kapag tumira ka dahil hindi tayo nakakapasok. Kapag nag-stuck yung ating shop sayang lang. Sayang at nagsilayuan yung ating nakita dito ng mga labian. At buti na lang nung nag-bottom tayo ay bumalik yung isa kaya tiniran natin to at napakalapit. Sino ba naman ang sasablay pa sa ganito kalapit? Ayun. Yun nga lang nung tinira natin ay pinasok ng isda doon sa gilid ng bato kaya ang ginawa ko ay umahon muna nang sa gayon ay makapag-ipon tayo ng mas maraming hangin at pagka maya-maya lang ay binalikan natin yan. Dahil tapos na tayo makapagpahinga at ready na mag-dive kaya sinisid ko na yung ating
napana na isda, baka mamaya may dumating pa na isang tax collector, mahirap na. Baka gawin pampulutan at yun pa ang dahilan para maputol yung ating monoline. Wala pa naman tayong reserba, sayang kapag naputol. At pag naputol, hindi na tayo makakapamana dahil mag-order pa. Alright mga ka-channel, at natanggal man natin yung isda doon sa gilid ng bato at hindi naman tayo pinahirapan. Siyempre, hindi po natin kakalimutan yan sa lahat po ng mga nagnanais na umorder ng mga pana at mga goma, ay i-message nyo lang si Corsi Spearmaster at saka si Didup Dudip ng Sama Sub PH. At dito nga mga ka-channel, sayang at nakakita sana tayo dito ng isang labian, pero sa sobrang pasarap ng ating pagtutok ng pana, pumasok doon sa bato at naging mailap lang nung ating tinutukan kanina. At maya maya lang paahon na sana ako nung nakita ko na lumabas, kaya sinundan ko muli dahil sapat pa naman yung ating hangin na naipon, pero nung tinira natin, sablay. Maya maya lang dahil medyo may kalayuan na at may katagalan na rin yung ating paglalangoy, kaya bumalik muna ako sa bangka at maghanap muli ng ating panibagong target or panibagong spot na papanaan. Habang pabalik ako ng bangka, saktong-sakto lang dahil lumalaki na ang alon at lumalakas na rin yung hanging amihan. Kaya lipat tayo mga ka-channel. Let's go. Biglang nag-alon at humangin yung amihan, kaya nag-ahon na tayo. At ganun pa man ay nakahuli rin tayo ng pag-ulam. Ako dun, dalawang lapu-lapo, dalawang lapitan, 450. Yan o. Oh. Ayos. Bawi na ang ating diesel. Okay. Balik tayo sa kabila. Hanap tayo ng medyo kalma-kalma dahil malalaki na yung ulog. Let's go. Yan, nandito na tayo sa panibagong spot natin. Dito tayo madalas nakakita ng grouper. Kaya try muna natin bago tayo nandito sa kabila. Dahil hindi naman masyadong malakas dito. Kaya tara. At siya nga pala mga ka-channel, yung gamit nating rubber ay galing kay Spearmansger, kay Bro Gaga Orozco, isang napaka branded Seagull Sub at de kalidad yung kanilang mga serbisyo, Corsi Spearmaster and Sama sa Beats at kay Bro Gaga Orozco. Kaya ano pang hinihintay nyo, order na. Sakto lang ng pag-dive natin, isang lifty, pero nung tinira natin ito, sablay pa rin. Sayang. Muling pagsisid ang ating ginawa dito mga ka-channel sa may bandang Pangantuhan, at hinanap ko itong bato na to kung saan madalas nakakakita ng mamsa sila Tangay Randy nung sila ay kumpleto pa. At nakita ko dito sa gilid ng di ganong kalakihan bato, mayroon isang coral trout, kaya nang tinira natin, hindi natin inasahan, sablay pa rin. Nako naman. Malayo pa lang ay nakita ko na mayroong dalawang labian dito. Kaya ang ginawa ko ay dahan-dahan na binaba at
Ayan, nakita ko yung malaking labian na napakaamo. Kaya hindi ko binigla nang sa gayon ay matira natin to. At yun nga, ibinigay ang tamang pagkakataon na matira natin. Kaya nung tinira natin to, ayun, sa pool. At may kasama pala mga ka-channel, yung isa ay di ganong kalakihan. Pero nung tinira natin ay lumusot doon sa gilid ng bato. Kaya tuluyan na sumirit papalayo. At ito ang naging natamo nating isda nung tayo ay lumipat, labian. At maya maya lang, mayroon tayong isang bato na hinanap dahil ang bato na yun ay madalas na nakakita tayo ng Marlboro grouper or luba. At dito sa unahan, pagdating ko ay nakakita ako ng 3 pirasong coral trout at pinili ko itong mas malaki. Nasa 3 kilo na yata o 2 kilo sobra, pero nung tinira natin, hindi napuruhan kaya sayang at nakawala. Makalipas ang ilang minuto ay nakakita tayo muli ng panibagong target. Dito sa may bato na to, isang lapu-lapo ang ating panibagong target. Kaya inantay ko na umikot muli, kaya ito pagkakataon na tirahin natin. At ayun nga, nung pagtira natin mga ka-channel, hilain ko sana pero tumakbo at pinasok doon sa gilid ng bato. At ang ginawa ko ay umahon muna para mas safe kapag nirecover natin yung isda. At maya maya lang nakapag-relax na tayo, kaya ang ginawa ko ay binalikan ko na yung lapu-lapu na napana natin. At isa po sa mga sanhi na maraming espiro ang nadidisgrasya, yung ginagawa na nakapana ka ng isda tapos kinakapos ka na. At ang ginagawa mo pa ay kunin yung isda sa ilalim or sa gilid ng bato na sumabit. Mas minabuti pa na umahon ka muna, di baling hindi mo makuha yan kaysa buhay mo naman ang kapalit. Mega love shoutout nga pala kay Kuya Santi, kay Sir Terso Manulat Lario ng Team Noranda ng Canada, kay Miss June Piuta at kay Strawberry Sweet, at lalong lalo na po sa mga tao na nag-sponsor po sa atin. Napakalaking tulong na po yung inyong binibigay, at lalong lalo na po sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. Napakalaking tulong po sa aming mga munting content creator. At syempre nagpapasalamat po kami sa gabay ng ating may kapal, at lalong lalo na sa ating mga kababayan na mga OFW. At pagkatapos kong matuhog yung lapu-lapo ay muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito sa may bandang unahan mga ka-channel, dahil mayroon tayo nakitang panibagong target. Isang lefty na naman yung ating nakita, kaya nung tinira natin, aray ko, sablay na naman, sayang.
At sa di ganong kalayuan kung saan tayo tumira kanina ay nakita ko itong malaking bato at may mga ilak na umaaligid at ang ginawa ko ay nag-drop ako dito dahil mayroon akong nakitang isang lapu-lapo sa gilid ng bato. At ayan, Spanish vlog, 2 piraso, undersize pa kaya pinabayaan natin yan. Hanap tayo ng ibang matitira natin sa pagkakataong ito. Umiikot ako ng bahagya dito mga ka-channel. Baka sakali na nandito pa yung lapu-lapo na nakita natin. Pero yun nga, nung sinilip ko ay talagang tuluyan na lumayo at wala tayong napala. At dito sa pagkakataong ito, meron tayong nakitang dalawa o tatlong big eye pala. Big eye tribali yung ating nakita dito. Good size na rin yung kanilang mga size at ito. Nag-alanganin ako na tirahin dahil nakatapat sa atin at hindi nakabalagbag. Dahil yung mga isda na to kapag hindi nakabalagbag ay talagang hindi mo matatamaan. Akala ko ay iikot pa, yung pala ay sumirit na papalayo, sayang. Malalaki na sana yung mga big eye na nakita natin dito. Kaya wala pa rin tayong napala sa nakita natin na mga isda. Sayang. Pero okay lang dahil may biyaya naman tayong natamo at ito yung isa ay bumalik. Kaya ang ginawa ko ay sinubukan ko na tirahin pero sumablay pa rin tayo. Nakalipas ang kalahating oras ay nag-decide na ako na bumalik na sa bangka dahil nakaramdam na tayo ng pagod at hapon na rin, nagugutom na tayo kaya ang ginawa ko ay umuwi na rin. Saktong-sakto lang mga ka-channel dahil lumalaki na yung gulong ng alon at lumalakas na rin yung amihan. Uwi na tayo mga ka-channel. Dahil oras na to, alas 2 na. At wala pa tayong tanghalian. Kaya let's go. Luluto pa. Tara. Ikan time. Maalon pero kaya naman dahil malaman yung ating sinasakyan na bangka. Okay. Yo mga ka-channel, nakadunggo na tayo at hindi natin ako na video yung pagkaon natin dahil yan, medyo masikip yung pwesto pero okay naman dahil nakapasok tayo at nabaranan natin yung bangka na ating sasakyan. Ito yung ating mga nahuli. Isa dalawa apat pa anim piraso, tatlong 50, tatlong coral trout, tatlo, isa, dalawa, tatlo,
4, 5, 6 lahat. 3 coral trout, 3 lipte. Okay. Yes. 3 suno. Abalo ko pares. Oo, pares-pares. Okay. Siya daw maglagay sa balde. Baliktarin mo yung ulo ang iuna. Okay na yan, okay na yan. Doon sa buntot hawakan. Buntot, yan. Ganyan, magkatay, pinatayo. Okay. Oh, ito pa. Sige, okay na yan. Sabayan mo lang. Yan. Okay. Sabayan mo sila. Mamaya na tayo luto. Dito sa bahay. Kaya? Kaya. Isurahan pa. Okay. Yung mga ka-channel, yung isda natin ay nagkuha lang tayo ng 1 piraso. Malaking lapu-lapu yung ating binukod, tapos yung 5 papahatid natin sa gitna, tapos pag may tao kila chairman, yung isa ay pabigay natin kay chairman. Okay. Ito mga ka-channel, ipabinta natin. Yan. Tapos yung isa pabigay mo ha. Pag may tao, kung wala, di wala. Yan mga ka-channel, yung lapu-lapu na uli ni Mister. Lilinisan natin, piprituhin natin mga ka-channel, tapos gugulayan natin. Okay. Kalis-kalisan na natin mga ka-channel yung ating lapu-lapu. Sarap ito mga ka-channel kasi fresh. Yan, iwaiwain na natin mga ka-channel para masimula na prito pagkatapos linis. Kaya lang, di makaya. Kailangan talagang pukpukin. Ay, pelanggan nalilipad pa yata. Okay, kayo. Talas ng kutsilyo ko eh. Putol na. Madulas lang mga kapatid. Pukoy natin ulit. Madulas. Ayan. Tapos na natin na putol-putol, 5 hiwa. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala mga ka-channel. 6 pala. Ayan mga ka-channel, ito na yung isda na lininisan ko, lapu-lapu. Kainit na rin tayo ng mantika, kaya magprito na tayo. Sa uling tayo mga ka-channel, dahil naubusan kami ng gasol ngayon, kaya uling muna yung aming paglulutuan. Ayan, dito muna kami sa uling. Prito tayo mga ka-channel. Dahil mainit na yung mantika, sinhala natin ng prito. Itong lapu-lapu. Siyempre babalik na rin na natin yung ating generator mga ka-channel. Sama-sama na silang tatlo.
Yan mga ka-channel, luto na yung ating pinirito. Tatanggalin na natin pinaluto. Ayan. Lagyan natin dyan. Tapos magsalang tayo ulit. Siyempre mga ka-channel, abang nagaprito tayo, mag-prepare tayo ng lamas. Isahin natin mamaya yung lamas, tapos lalagyan natin ng gulay. Ayan. Sitaw mga ka-channel. Tapos sayote. Gulay natin. Para sumarap ang ating pinirito na lapu-lapu. Yan, mayroon na akong pang ano sa lamas mga ka-channel. Pati na rin sa gulay. Salamat sa nagpadala nito. Shout out sa iyo, ma'am. Maraming pong salamat. Magamit ko po talaga ito sa pagluluto. Yung pinadala niyo po. Yan, napakatalas. Pwede rin siya yan sa sibuyas dahil matalas siya. Double purpose mga ka-channel. Ayan. Double purpose siya. Ayan mga ka-channel. Babalik na natin yung ating tuna rito. Sunod na. Pulang-pula mga ka-channel. Mga ka-channel, luto na yung ating pinirito. Gisa na tayo ng lamas. Ayan, yung ating pinirito. Lutong-luto na. Okay kayo. Okay kayo mga ka-channel. Balatan natin sibuyas tsaka bawang. Kaya maghiwa-hiwa na tayo. Wow. Napakatalim talaga mga ka-channel. Perfect na perfect talaga siya pang ano, pang lamas dahil napakatalim. Siyempre, yung ating sayote, babalatan natin. Yan mga ka-channel. Mag-slice na tayo. Sarap tong sayote mga ka-channel sa chop suey. Ayan mga ka-channel. Sa pinagprituhan natin, dito na lang natin gigisahin ng lamas dahil dito na rin tayo magsasabong. Pinaghalo ko na itong sibuyas, bawang at saka sili. Dali lang. Ito. Ayan mga ka-channel, yung lamas
okay na siya. Pag ganyan yung style. Ganito na ang kanyang kulay. Isahin natin ang sayote mga ka-channel. Siyempre mga ka-channel, isabay na natin yung sitaw para sabay-sabay na lumambot. At kapag malambot na ito, lagay na natin yung isda. Lagyan natin konting sabog. Ayan mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, yung ating gulay. Sahin na natin mga ka-channel. Lagyan natin ng konting sabog bago natin ilagay yung pinirito. Ito yung pinirito, luto na. Antayin lang natin itong lumambot. Ayan mga ka-channel, malambot na yung ating gulay. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Para mayroon siyang sabaw na konti. Ayan mga ka-channel. Siyempre, ilalagay na natin yung ating pinirito. Ay, naputol mga ka-channel. Yan yung ating pinirito. Ano natin atong sa ating gulay para maging lasado. Ayan mga ka-channel. Ayan na yung ating pinirito. Lasadong lasado na yan. Hintayin natin kumulo. Tapos pag kumulo, kakain na tayo mga ka-channel. Okay kayo. Sarap na naman ang ulam namin mga ka-channel. Sariwa na yung isda. Pagkatapos, sariwa pa yung gulay. Ayan mga ka-channel. Ito yung binta ng ating isda. Ito yung resibo mga ka-channel. Ayan. Yung lapu-lapu 1.5 tag 150, 225. Tapos yung ating kiwi 2.2 tag 80, 176. Kaya nagbenta siya ng 401 mga ka-channel. Ayan. Yun mga ka-channel, kain tayo at gutom na gutom. Oras natin alas 4 na, mag-alas 5. Kasama natin magkain ngayon. Ayan. Mrs. Okay kayo mga ka-channel. Kain na kami. Sarap ah. Samahan nyo kaming kumain ngayon mga ka-channel. Si Boy Surahan ay nasa loob pa. Mayroon lang kinukuha. Yes! Napakasarap na naman ang ulam. Gulay. Ayan niya, pagpalumpitan Sarap ng na gulay. forma. Pagpalumpitan na forma. Pampalapitan na porma? Pangmalupitan? Oh. Pagkasarap ng gulay eh. Yan si Datin. Kasabay natin magkain. Pangmalupitan daw na porma. Patingin? Pangmalupitan nga. Binabai naman yan, Rangga. Nagbinabai ka naman. Ayan si Boy Surahan mga ka-channel. Itong kanin mo dali, kain ka na. Hindi lang tayo pwede magtagal mga ka-channel sa video dahil ang gawa ng medyo may tugtugan sa bahay. Hindi naman natin sila pwedeng sawayin dahil
gawa ng bagong taon daw ngayon. Siyempre, nare-respeto din natin siya. Grabe surahan. Gusto lang masarap. Hindi. Ha? Malat. Malat? Malat. Uy! Bakit malat? Hindi masarap. Tikman mo muna. Ano? Init kasi. Sarap. Sarap. Malat. Sarap. Malat, di ba? Kabalik na lang sinabi niya mga ka-channel. Kain tayo mga kachanin. Ano? Kain tayo mga kachanin. Ako gulay. Sino yung shoutout mo? May shoutout ka wala? Meron. Sino? Alam na. Bala ko. Shoutout kay ate kay shoutout kay ate Sabina. Shoutout kay ate Sabina Eskwela. Shoutout kay Brad Alex. Shoutout kay Kuya Benji. Shoutout kay The Bros. Shoutout kay Steve Smith. Shoutout kay Kuya Larry Sante. Tapos shoutout kay Ate Joy Espa. Kain tayo mga kachanin. Okay kayo. Ayan. Gulay. Ulam Sino namin. pa yung isa? Lami kayo. Ano, lami kayo? No? Mo? Lami kayo? Lamig tayo. Ayun mga ka-channel, tapos na tayo nagkain. Busog tayo. Grabe, napakasarap ng gulay. At ayan, yung natira. Buto-buto na lang. Nanalo na naman si Mrs. Okay kayo mga ka-channel. Napakasarap ng isda, napakasarap ng gulay dahil sa riwa. Lagi akong nahuli mga ka-channel. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. At sa lahat po ng ating mga silent viewers, bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel, nasa dulo po ng ating video. Shoutout po tayo.